Wow. Mga senador na nasa minority o oposisyon, pinangunahan ni Alan Peter Cayetano, Marcoleta, Villanueva, Bato de la Rosa, at kung sino-sino pa, yung siyam. Pero karamihan sa kanilang minority ay masyadong maingay ngayon. Puro reklamo. Puro reklamo. Pati rules nila kino-question, pati desisyon ng Senate President kino-question, pati yung mga nangyayari kung ano dapat nilang unahin kino-question. Ano bang gustong mangyari nitong grupo ng oposisyon? Gusto nilang manahimik ang Senado? Meron ba silang gustong pagtakpan? Nagtatanong lang po tayo. Pero ito, pakinggan po ninyo yung nangyayari sa Senado, no? Puro reklamo talaga sila eh. Para bang inagawan ng candy? Na parang mga bata. Mabuti lang ho't pinanindigan ng Senate President ang kanyang liderato. Na kahit na anong sabihin ng oposisyon, hindi siya matitinag kung ano ang kanyang desisyon at naaayon sa rules at kapangyarihan niya, kanyang ginagawa. Pakinggan natin ang ilan ho sa mga debate at parang may personalan na eh. Diba kung meron tayong sinususpetsyo dito, you make a request for the CCTV. And then, you have a conclusion. Kasi kung hindi, lahat na lang tayo titingin sa CCTV tapos sasabihin natin dito, may nakita akong ganito, pumunta sa media. May nakita ko, pumunta sa ganito. Diba? So, yes, the government is under attack and that's legitimate. The Gen Zs are rising up. That's legitimate. They should. But we should not attack ourselves. Ayan, Kung meron guilty sa atin dito, i-expose natin. Tapos sa Ethics Committee. Huwag natin pigilan ng witness. Kung gusto ituro ni Bryce, kung siyam kami sa minor, ituro niya. Pero sundin natin yung rules, no? So before I let go of the floor, I think Senator Marcoleta on the same topic wants to say some things. But whether he will say it or not, Mr. President, no? I don't know the pleasure of the body sa plenary. At mas marami naman kayo eh. So kung gusto nyo dito sa Senate, di okay. And I think Senator Estrada also found out that in the both in the PNP custodial and in the Pasay City, walang taga-usaha. Tama ba yun? Di naman kailangan usaha magbantay 24 hours. Hindi totoo na it was under the custody of USAA kasi walang taga-USAA ang nandun. So we do not know what transpired during that time. Kasi pagka under contempt, hindi punishment yun eh. Binibigyan mo ng oras yung witness pag isip-isipan. Kung magsasabi ng totoo, hindi. But if we allow people to come in and talk to him, hindi mo na alam kung sino nag-guide sa witness na yon. Ang pwede lang yung abog. Ayan, kita nyo. Portion lang yan. Minority leader na si Alan Cayetano. Ganon din, tumayo dyan sina Bato de la Rosa at saka si Marcoleta. Pero hindi ko na-ipi-play sa inyo, masyadong mahaba. Inuupakan nila. Binabanatan mismong liderato. Doon ho sa pagpayag na makulong sa Pasay, yung Hernandez. Ay bakit ba? Alam mo yung Hernandez na involved dyan sa scam na yan? Yung district engineer, assistant district engineer. Kahit saan ikulong yan, basta makulong okay lang. Eh bakit ba pinag-aagawan yung kayong mag-control? Meron kayong gustong pagtakpan? Bakit takot kayo na makontrol ng Kongreso itong si Hernandez? Bakit ayaw pa nyo na pulis ang magbantay dito? Bakit gusto nyo sa loob ng Senado? Para kausapin nyo? Para takutin nyo? Ano ba talaga? Kayo ba'y naghahanap ng katotohanan o umiiwas lang kayo at ginagamit nyo ang inyong kapangyarihan, ang inyong mga rules sa Senado na para bang kayo'y matitino lahat? Hindi ko naman sinabing lahat kayo kawatan. Pero marami talaga kayong dapat ipaliwanag. Pati yung CCTV nakuha ni Ping Lacson na kung sino yung pumasok sa opisina ng isang senador na ang pagdududa ay ang pag-uusapan dito ay kickback o delivery ng kickback ng korupsyon. Kinu-question ni Alan Cayetano. Lahat na lang daw na lalabas sa CCTV dapat nating alamin. Kita niyo yung mga galaw. Pero sumagot doon dyan, tumayo dyan na si Tito Soto at sinabi niya, hindi ganon. Manindigan natin kung anong tama. At hindi pwedeng ma-influensyahan nyo ang rules at saka ang policy ng Senate President. Kasi sa rules po, hindi pwedeng debatihin ang Senate President, presiding officer. Hindi pwedeng diktahan ang Senate President, presiding officer. Pero ginagawa nitong oposisyon, tinuturuan, dinidiktahan si Soto, ay napaka-veteranong senador niyan. Kahit hindi abogado yan, alam niya ang trabaho ng Senate President. 1992 pa lang, senador na yan eh. Yan ang pinakamatandang senador, sa totoo lang. Tapos tuturuan itong mga bago at saka dahil abogado, dahil kung sino sila. Wow! Ang tanong, sino ba ang pinoprotektahan at sino
ang gustong maligtas nitong mga minority Senator Duterte dogs. Yun kasi talagang matatawag ko dito sa mga Duterte dogs dahil nga po sa kanilang kumbaga napakatindi na pagtatanggol po dito kay Digong. Diba, alam naman natin na yung mga yan hindi naman po yan nagtatrabaho para sa ating mga Pilipino, kung hindi para kay Digong lamang. Wala naman yung ibang ginagawa kundi puro Digong, 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 Digong. Diba? Kaya po, nako, bakit ba ayaw nila na matignan yung yung CCTV? Ba't pinipigilan ni Cayetano? Bakit? Sa opisina mo ba nagpunta? Kaya ayaw mo na ipakita sa taong bayan at pinipigilan mo ang pagpe-play ng CCTV footage diyan sa Senado na kung saan pinuntahan nitong si Mina ng WJ Construction ang opisina ng mga senador. Naku, baka may daladalang maleta yan. Ano kaya laman ng maleta? Diba? Bakit ba parang ayaw ni Cayetano? Kaya alam nyo, napaghahalata. Yan ang kumbaga parang mako-question talaga sila. Mapag-iisipan po talaga. Kasi nga po, unang-una, saan ka ba naman nakakita na etong si Bryce Hernandez, di ba, na-contempt nga nila. Para nga po, hindi matakot sa Senado, sa Pasay, ipinakulong, sa Pasay City Jail. Pero nanalo pa rin naman sila. Naibalik pa rin naman po ito sa Senado. Dahil nga po, inassure ni Tito Soto at ni Ping Lacson na wala pong mangyayaring masama sa kanya. Yan po yung matagal nilang pinagdedebatehan. Kasi nga, parang pansin ko, bakit magigil na gigil sila kay Bryce Hernandez? Dahil ba yung dalawa nilang kasama sa minority ay isusuplong talaga nito? At meron pang mga mas matibay na ebidensya na ilalabas itong si Bryce Hernandez laban dito sa pinangalanan niya na dalawang senador na nakikinabang sa proyekto ng gobyerno, 30% daw po. Kaya pala napag-alaman ni Senator Ping Lacson na meron pong talagang nag-insert ng pera o ng pondo doon po sa 2025 GAA at ito po ay hindi po in-insert ng Kongreso. Hindi rin po ito in-insert sa BICAM. Kung hindi, senador daw po ang nag-insert nito. Yan ba yung iniingatan ng mga minority? Kaya ang mga Duterte dogs tahol ng tahol at gigil na gigil kaya Senator Tito Soto? Sa totoo lang po, si Tito Soto naging Senate President na yan nung panahon ni Digong. At hindi umubra kay Tito Soto yung mga insertion ni Digong noong siya ang presidente. Ibinunyag yan ni Tito Soto. Kaya, etong mga ngayon, etong mga Duterte dogs, tingin ko po, talagang mga naguguluminahan sila at talagang gusto po nilang ipilit ang kanilang mga kagustuhan dahil nga po, alam nila, dehado talaga sila dito kaya Tito Sen at hindi uubra ang kanilang mga kabugukan dito. Talagang malilintikan sila dito at wala po silang makukuha ng mga ekstrang pondo o mai-insert sa mga budget at sa mga proyekto lalo na't nagkakabukingan na ngayon. Diba? Kaya nako, ingat po kayo ng mga taga-minority dahil mahalata kayo ng mga Pilipino na parang gigil na gigil kayo kaya Tito Sen, gigil kayo dahil napalitan ng liderato ng Senado at hindi pumapabor sa inyo yung pumalit. Diba? Tanggapin nyo na lang. Hindi ito ang panahon ninyo. At hindi ito maaagaw ang Senate President. Hindi nyo maaagaw ang pwesto na yan. Dahil kapag inagaw nyo ang pwesto na yan, baka po matulad kayo sa Nepal. Kaya
sa akin pong opinion at analysis, nagpapakita lang hindi lalabas ang katotohanan sa Senado. Kaya lang meron silang karapatan in aid of legislation, investigation. Recommendatory lang ang power nila. Kaya nga itong investigasyon ng Senado at Kongreso, tapos meron pang, yan nga, wala namang power na independent commission, na wala namang contempt power. Ewan ko saan tayo makakarating dito. O kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters, hindi ngayon pa lang magkaintindihan tayo, Hindi po lahat ng gusto nyo na topic ayun ang masusunod. Hindi po kung anong gusto nyo, pabor lang kayo kay Marcos, pabor kayo sa Duterte, o pabor kayo kahit kanino gusto nyo maging topic natin. Hindi po. Meron po ako sariling paninindigan, may sarili po akong paniniwala. Yung gusto kong itapik, yun ang tatapik natin. Na alam kong makakarami, nakakabuti sa nakakarami. Irespeto nyo ako, respetuhan tayo. Huwag po nyo akong diktahan kung ano ang gusto kong topic o yung topic ko, yung gusto nyo. Hindi ho, kahit ang channel kayo magpunta, kahit radio, TV, or sa social media, hindi yung topic ng viewers ang masusunod. Yung topic ng content creator or vlogger, influencer, yan ang masusunod. Kasi ang lahat ng topic pinag-aaralan, lalo dito sa aking channel. Inaaral natin ito kung ano ang mabuti para sa bayan, hindi para sa kung kanino lang. Pasintabi na po, mabuti ho'y nagkakaliwanagan tayo. Ako may prinsipyo. Umalis nga po ako kahit under contract pa ako hanggang December 31 sa PTV at PCO. Dahil ayaw nilang magsalita ako ng totoo, pinagbawalan ako, hindi na ako bumalik kahit pinababalik ako. Kasi nga under contract, kung gusto kong bumalik yan, pwede akong bumalik kasi under contract ako. At pinababalik nila ako, mayroon naman tumawag sa akin, bumalik ako, pero ayaw ko na. Kasi, ano pang personality ko kung yung aking mismong ginagawa, sinasabi, ayaw nila, pinipigilan nila ako. Kaya sabi ng Pangulo, magsumbong tayo sa kanya, isumbong sa Pangulo, tulungan siya. Ay di ba yun ang ginagawa ko at ginagawa ng iba? Tulungan siya. Ay bakit naman yung iba nagagalit? Kaya pasintabi na po, Marcos loyalists, Marcos supporters, naintindihan po kayo. Pero hindi po lahat ng pwedeng papabor sa inyo, yun ang ating magiging topic. Ano ho, pasintabi na. Para sa akin, pag maganda ang ginagawa ni Pangulong Marcos, suportahan natin. Pag meron siyang pagkukulang o pagkakamali, gagawin natin topic yan. Hindi ko pagtatakpan yan. Prinsipyo yan. Kasi taong bayan po ang importante. Taong bayan ng gobyerno, taong bayan ng ating paglingkuran, hindi kung sino lang. Kaya kung si Pangulong Marcos tama ang ginagawa, nakikita naman ninyo, tutulungan ko yan. Kahit na ayaw ng PCO na magsalita ako, pero para malaya ako, umalis ako sa kanilang kontrol. Pinagpalit ko kung magkano kinikita ko dyan. Malaking pera din po yun. Ayaw ko na sabihin sa inyo, malaking pera din po ang kapalit ng aking prinsipyo. Maganda rin kahit paano yung binabayad nila sa akin dahil sa 1-hour program. May talent pa ako. Yun naman po illegal. Hindi yan suhol. Pero pinaglaban ko yan. Sinakripisyo ko yung kung magkano kinikita ko sa 1-hour program sa telebisyon. Kasi gusto ko totoo. Ay pinigilan nila ako. Kaya ulitin ko, kahit under contract ako hanggang December 31, hindi na ako bumalik. Pero pagka tama ang ginagawa ng Pangulo, sige, suportahan natin. Pag mayroong pagkukulang o may pagkakamali, hindi pwedeng pagtakpan yun. Hindi pwede. Ganun po. Para lang humalinaw. Okay? Kung ano ang totoo, yun sabihin natin. Katulad nga natin sinasabi ko ngayon, yung mga senador na oposisyon, ng grupo ni na Cayetano at kung sino-sino dyan, puro reklamo ngayon sa Senado. Kung ano ang kanilang reklamo, ewan ko kung anong gustong agenda nila. Kaya nga lalong lumalabo ang katotohanan dito sa ating mga politiko dahil kapwa politiko at kapwa senador, congressman, sila yung nag-iimbestiga sa kanilang sarili. Anong kahinat niya, di ba? Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Yun naman po talaga ang tama, di ba? Kapag po maayos ang mga nagagawa, maganda ang mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, syempre, susuportahan po talaga natin, di ba? Pero katulad niyan, let's say, katulad niyan, yung issue patungkol kay General Torre, di ba? Natanggal si General Torre as PNP chief, di ba? Kahit ako, nagulat, nabigla, at nagbigay din ako ng aking pahayag na ako po'y nanghihinayang. At para sa akin, pinakawala ni PBBM ang isa sa mga kanyang mga
tauhan na masasabi nating mapagkakatiwalaan na talagang performance level ang pagseserbisyo sa ating bayan. Diba? Ako talagang nagsalita ako dyan at nanghihinayang ako para kay General Torre. So, ganun din si Sir Mike, diba? Kaya po, alam niyo po, kaya ako nakasuporta dito kay Sir Mike. Dahil nga po, siya ay hindi po bias, pantay. Kung ano ang nakikita niyang mali, sinasabi niya, kinukondena niya. Diba? Kita nyo, kahit na siya po ay merong talent fee doon sa Radyo Pilipinas, IBC 13, sa Mike Abe Live Show, iniwanan niya yon. Kapalit ng, kumbaga, pagtindig niya sa kanyang prinsipyo na hindi po siya pwedeng diktahan o hindi po siya pwedeng turuan sa kanyang ginagawa na public service sa kanyang show. Yung pagpuna niya kay PBBM, pagpuna niya sa mga tauhan nito, at pagpuna sa kung ano man ang mga nagagawa na mali o hindi tama o kumbaga hindi yung tinatawag nga na unpopular decision ni PBBM. Diba? Kaya po tama lang yun na maging ganun po tayo para may balanse ang atin pong pagbibigay ng mga opinyon, di ba? Eto, katulad nito, sa nangyaring palitan ng Senate President, di ba? Nakita natin na maayos ang pumalit si Tito Soto. O tapos, ang Congress po ngayon ay meron ng bagong speaker. O maayos din. Ang naging trato diyan, di ba? Nakita natin na si PBBM pinuntahan ni Speaker Martin Romualdez at kinausap niya na itong kanyang desisyon na magbitiw ay makakabuti sa mga Pilipino, makakabuti sa mga kongresista. Diba? Makakabuti sa House of Representatives. Kaya po, kumbaga, yung atin pong pagbibigay dito ng mga kuro-kuro opinion at mga balita, di ba? Dapat pantay. Dapat ay katotohanan lamang at hindi po tayo dapat na kumbaga sumusunod lang sa kung ano ang trending, sumusunod lang sa kung ano ang dapat na pinag-uusapan. Tayo po ay kung ano yung mas makakabuti sa bayan, yun po ang ating ihahatid na balita dito. Yun. So, maraming salamat po sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan at salamat po sa inyong pagsuporta dito sa aking munting channel. Pa-like and share po ng aming mga video ni Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Huwag niyo pong kakalimutan na suportahan. Walang fake news kay Sir Mike Abe. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.